Kumalat ang balita sa buong istasyon ng parang apoy. Si Police Major Donna Alcantara, ang T-Iron Lady ng Quezon City, ay nag-iisa na namang sumagupa sa pugad ng droga sa isang liblib na eskinita ng Payatas. Walang kasamang backup. Walang takot. Tanging ang matatalim niyang mata at ang baril sa kanyang kamay ang kasama niya. Ilang putok. Sigawan. At ilang sandali lang, nakahandusay na ang dalawang notorious na pusher, nakaposas at nakasalampak sa maruming lupa. Tanging ang tunog ng sirena ng patulong na sasakyan ang pumunit sa katahimikan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang bagitong pulis na putlang-putla pa rin sa takot. Tumango lang si Donna, ang dibdib ay umaakyat baba pa rin sa bilis ng takbo ng kanyang puso, ngunit ang mukha niya ay walang anumang emosyon. Walang bahid ng takot o pangamba. Tila robot na gumaganap sa kanyang tungkulin. Iyon si Major Donna Alcantara. Walang sinuman ang makakabasa sa tunay na damdamin sa likod ng kanyang uniforme. Walang sinuman ang nakakaalam ng bigat na kanyang dinadala gabi-gabi. Nang makauwi, isa-isa niyang hinubad ang unipormeng suot, kasabay ng pagtanggal sa matigas na baluti na nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang badge. Ang baril. Ang matigas na salamin sa mata. Pagpasok niya sa sala, tanging ang halakhakan at masiglang tawanan ng mga bata ang sumalubong sa kanya. Mama! Uwi na si Mama, sabay-sabay na sigaw ng 5 tinig na tila musika sa kanyang pandinig. Nagmadali si Mara, ang pinakamatanda, upang salubungin siya, kasama ang kambal nitong sina Pepe, Lena, Tomtom, at Fia. 5 anghel na sumakop sa kanyang mundo, at nagpuno ng kahulugan sa kanyang pag-iral. Ang mga yakap at halik nila ay ang tanging gamot sa lahat ng pagod at sakit na kanyang nararamdaman. O, ang dami namang humalik sa Mama. Kumain na ba kayo? Tanong ni Donna, habang hinahalikan ang bawat isa sa kanila. Opo, Mama. Si Tita Lourdes po ang nagluto, sagot ni Lena, sabay turo sa kanyang Tita Lourdes na nakangiti sa kusina. Si Tita Lourdes, ang kapatid ng kanyang namayapang ina, ay ang kanyang sandigan. Ang tanging nakakaalam ng kanyang pinakamalalim na lihim, at ang kasama niya sa pagpapalaki ng 5 anghel na ito. Ang mga batang ito, ang kanyang 5 kambal, ay ang pinakamatinding paalala ng kanyang nakaraan. Ang nakaraan na pinilit niyang ibaon sa limot. Kinabukasan, isang importanteng event ang dinaluhan ni Major Alcantara. Isang seremonya para sa mga outstanding public servants na ginanap sa isang marangyang hotel sa syudad. Ito ang pagkakataon upang makakuha ng pondo at suporta para sa mga proyekto ng EFE. Habang nakaupo siya sa gitna ng matataas na opisyal at prominenteng personalidad, naramdaman niya ang matinding pagod at bigat ng kanyang responsibilidad. At ngayon, malugod po naming tinatawagan sa entablado ang ating pangunahing tagapagsalita at isa sa mga pinakamalaking donator ng gabi, walang iba kundi si Ramon Santos, CEO ng Santos Group of Companies. Parang huminto ang oras. Nanlamig si Donna. Ang kanyang buong katawan ay tila pinutol sa dalawa. Ang bawat salita ay parang suntok na tumatama sa kanyang dibdib. Ramon Santos. Ang pangalan na iyon. Ang pangalan ng lalaking nag-iwan sa kanya noong nagdadalang tao siya. Ang pangalan ng ama ng kanyang 5 anak. Unti-unti nakita niya ang pamilyar na anino. Ang matangkad at matipunong figura, ang malapad na balikat, ang makapal na buhok, at ang matikas na tindig. Tumuntong si Ramon sa entablado, nakasuot ng itim na suit at ngumiti sa madla. Isang ngiti na nagpakirot sa kanyang puso. Naramdaman ni Donna ang pagbilis ng kanyang pulso. Pinilit niyang itago ang kanyang emosyon. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Hindi sa lugar na ito. Lalo na hindi sa harap ng lalaking sumira sa kanya. Habang nagsasalita si Ramon tungkol sa kanyang advokasya sa pagsuporta sa mga pulis at ang kanyang mga bagong proyekto, nakita ni Donna ang kanyang mga mata na naglakbay sa direksyon niya. Isang sulyap. Isang sandali. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa labi ni Ramon ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagtataka, pagkilala at pagkatapos ay gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Pagkatapos ng seremonya, habang nagmamadali si Donna palabas ng venue, narinig niya ang isang tinig na tumawag sa kanya. Dana? Ikaw ba yan, Dana? Huminto si Donna, ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang si Ramon iyon.
Ang boses niyang pamilyar na nagdala sa kanya ng matinding sakit. "Excuse me, sir, I think you have the wrong person," sagot niya. Ang boses ay matigas at walang anumang damdamin. "My name is Major Donna Alcantara." Pinilit niyang maglakad ng mabilis, ang puso ay kumakabog ng malakas. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang maglaho. Ang nakaraan ay humahabol sa kanya at ayaw niyang muling mahuli. "Dana, alam kong ikaw yan," muling tawag ni Ramon. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng halo-halong emosyon, pagtataka, panghihinayang at isang uri ng desperasyon. "Kailangan nating mag-usap." Nagpatuloy lang si Donna sa paglakad, pilit na hindi titingin sa likod. Ngunit ramdam niya ang kanyang mga hakbang sa likuran niya. Ramdam niya ang kanyang presensya. Hanggang sa naramdaman niya ang paghawak sa kanyang braso. "Dana, huwag kang tumakas. Kailangan ko ng paliwanag. Kailangan kong malaman kung bakit ka nawala noon. At may kailangan akong malaman sa'yo." Mariing inalis ni Donna ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Ramon. Hinarap niya ito, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pait. "Wala kang dapat malaman sa akin, Jim Santos. Wala tayong pag-usapan. Ang Dana na kilala mo ay matagal nang patay. At kung may kailangan ka man sa buhay ko, ay hinding-hindi ko ibibigay iyon sa'yo." Umalis si Donna, iniwan si Ramon na nakatayo doon, tuliro, at mailibo-libong katanungan sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalayo na figura ni Donna, at isang malamig na pahiwatig ang sumampal sa kanya. Hindi ito ang huling beses na magtatagpo ang kanilang landas. At ang mga lihim ng nakaraan ay hindi pa tapos magparamdam. Hindi mapakali si Ramon sa kanyang opisina. Ang mamahaling upuan niya ay tila hindi makapagbigay ng ginhawa. Nasa harap niya ang kanyang laptop, bukas sa profile ni Police Major Donna Alcantara. Mga litrato ng isang matikas na pulis, may ngiti ngunit hindi abot sa mata. Ang kanyang mga mata, pareho pa rin sa mga mata ni Dana, malalim, matalim, ngunit ngayon ay may bakas ng matinding pagod at lungkot na pinilit itago. "Sir, may kailangan po ba kayo?" tanong ng kanyang sekretary na nakasilip sa pinto. "Wala, Marie." "Salamat," sagot ni Ramon, hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi niya kayang mag-concentrate. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa nagdaang gabi. Ang sakit ng pagkilala. Ang galit sa mga mata ni Donna. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Donna na nakuha niya mula sa listahan ng mga contact sa event na ring ng matagal. Walang sumasagot. Nagpadala siya ng text message. "Dana, alam kong ikaw ito. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko maintindihan ang nangyari noon." Walang reply. Hindi niya sukat akalain na makikita pa niya si Dana. Matagal siyang naghanap. Nilibot niya ang mga ospital, mga bahay-ampunan, mga probinsya kung saan niya alam na may kamag-anak si Dana. Ngunit tila nilamon siya ng lupa. Ang pamilya niya noon ay tumanggiring tulungan siya, sinabing si Dana ay isang walang kwentang babae na sumira sa kanyang pangalan. Ang sakit. Ang bigat ng loob niya. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Ramon. Desperado na siya. Alam niyang kailangan niyang makita si Donna. Kailangan niyang malaman kung bakit ganito siya katigas. Kung bakit siya nagbago. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa istasyon ng pulisya sa Quezon City. Nagbabaka sakali. Nakatago siya sa kanto malapit sa entrance ng istasyon. Oras ng hapon, papalabas na ang mga pulis. Nakita niya si Donna na lumabas, nakasuot pa rin ng uniforme, ngunit may kaibahan. Hindi siya umuwi mag-isa. Ang nakita niya ay halos nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Lumabas mula sa isang itim na van ang 5 maliliit na figura, sabay-sabay na tumakbo palapit kay Donna. 5. Hindi 1 o 2. 5. At ang pinakamatanda, isang batang babae na may mahabang buhok at matatalim na mata, ay kamukhang-kamukha ni Dana. Ang batang lalaki naman, na mahilig magulo, ay tila isang maliit na bersyon niya. "Mama! Mama, gusto namin ng ice cream," sigaw ng isang batang babae, mahigit kumulang 7 taong gulang. Natawa si Donna, ang kanyang matigas na mukha kanina ay napalitan ng isang ngiting abot tenga. Isang ngiti na hindi niya nakita mula kay Dana sa loob ng 8 taon. Isang ngiti na para lamang sa mga batang iyon. Niyakap niya ang bawat isa,
hinalikan sa noo at pinunasan ang dumi sa pisngi ng isa. Naramdaman ni Ramon ang pag-init ng kanyang mga mata. 5 bata. 5 bata na tinatawag siyang ni Mama. Gaano katagal na ba siyang wala? Gaano karami ang namiss niya? Imposible ba ito? Ngunit ang pagkakahawig ng dalawa sa mga bata, lalo na ang batang babae at lalaki, ay hindi maitatanggi. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makipag-usap kay Donna. Ngunit alam niyang hindi ito madali. Nagmaneho si Ramon patungo sa lumang bahay ni Tita Lourdes, ang tiyahin ni Dana na noon ay tinuring na niyang pangalawang ina. Ito ang tanging lugar na maaari pa niyang pag-asa. Nakatayo si Tita Lourdes sa harap ng pintuan, ang mukha ay nagpakita ng pagtataka nang makita si Ramon. Ramon? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagdududa. Tita Lourdes, kailangan ko po kayong makausap, pakiusap ni Ramon, ang kanyang tinig ay nanginginig. Tungkol po kay Dana. Nakita ko po siya. Nakita ko po si Donna. Nagbago ang ekspresyon ni Tita Lourdes. Mula sa pagdududa, ito ay naging galit at lungkot. Umalis ka na rito, Ramon. Wala ka nang kailangan pang malaman. Matagal nang wala si Dana. At kung ano man ang buhay ni Donna ngayon, wala kang karapatan na manghimasok. Pinilit ni Ramon na magpaliwanag, ngunit isinara ni Tita Lourdes ang pinto sa kanyang mukha. Narinig niya ang pag-lock ng pinto. Ang sakit. Para siyang itinaboy. Hindi sumuko si Ramon. Kinabukasan, nag-hire siya ng isang private investigator. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niya ng sagot sa lahat ng tanong na bumabagabag sa kanyang isip. Sa mga litrato na kinuha ng investigator sa bahay ni Donna, kitang-kita ang 5 bata. Naglalaro sa bakuran. Naglalakad patungo sa eskwelahan. Tumatawa. Lumipas ang ilang araw. Bawat minuto ay parang 1 taon. Hanggang sa isang hapon, tumawag ang investigator. Sir Ramon, may nahanap po ako. Ang mga bata po ay 5 kambal. At ipinanganak po sila 8 taon na ang nakakaraan. Eksakto sa petsa na nawala si Ines Dana. Nanlamig si Ramon. Kambal. 5. Opo, sir. At mas nakakagulat po, may record po ako ng city test na ginawa noon. Para po sa kanilang paternity. Paternity? Sino ang ama? Tanong ni Ramon, halos hindi makahinga. Ang pangalan po na nakalagay sa record ay Santos. Ramon Santos po. Nahulog ang cellphone ni Ramon mula sa kanyang kamay. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. 5 kambal. At siya ang ama. Ang babaeng iniwan niya, o akala niya ay iniwan siya, ay nagdadalang tao pala ng 5 bata. At siya, sa loob ng 8 taon, ay walang ideya. Isang ama na hindi alam na may mga anak. Isang ama na hindi nakasama sa paglaki ng kanyang sariling mga anak. Ang sakit. Ang bigat. Durog ang puso ni Ramon. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Paano niya nakaligtaan ang ganoong kalaking bahagi ng kanyang buhay? Ang kanyang utak ay nagsimulang gumana, muling binabalikan ang lahat ng detalye. Ang mga paghahanap niya kay Dana, ang mga sinabi ng kanyang pamilya noon. Isang matinding galit ang unti-unting bumalot sa kanya. Galit sa sarili. Galit sa mga taong nagtago ng katotohanan sa kanya. Ngunit higit sa lahat, isang hindi maipaliwanag na pagnanais na makita ang kanyang mga anak. Ang kanyang 5 anghel. At malaman ang buong katotohanan kay Donna. Kasalukuyang nagtatrabaho si Donna sa kanyang mesa sa opisina, sinusuri ang mga ulat ng krimen, ngunit ang kanyang isip ay ligaw. Ang mukha ni Ramon, ang tingin niya, ang kanyang mga salita, lahat iyon ay bumalik sa kanya ng paulit-ulit. Para siyang binabangungot sa gitna ng araw. Major Alcantara, may bisita po kayo, sabi ng kanyang sekretarya, ang boses ay nag-aalangan. Sino? Tanong ni Donna, ang kanyang kilay ay nakakunot. Si Ramon Santos po. Agad na tumayo si Donna, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sabihin mo wala ako. Pero, Major, diretsong pumasok na po siya. Bago pa man makapag-react si Donna, bumukas na ang pinto. Nakatayo doon si Ramon, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nanunumbat.
Hindi na siya ang Ramon na nakita niya sa event, may bakas ng matinding pagkabigla at kalungkutan sa kanyang mukha. Donna, kailangan nating mag-usap, sabi ni Ramon, ang boses ay mahina ngunit matatag. Wala tayong pag-usapan, M. Santos. At wala kang karapatang pumasok sa opisina ko nang walang paalam. Ang boses ni Donna ay parang yelo, halos hindi niya makilala ang sarili niya. Alam ko na, Dana. Alam ko na ang tungkol sa mga bata. Bawat salita ni Ramon ay parang patalim na tumatama sa puso ni Donna. 5 kambal. Anak ko sila, di ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Donna. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Paano? Paano niya nalaman? Ang lihim na pinilit niyang itago sa loob ng 8 taon ay nabunyag na. Anong pinagsasabi mo? Pilit na tanggi ni Donna, kahit alam niyang walang kwenta. Huwag ka nang magsinungaling, Dana. May mga papeles ako. May mga litrato ako. May mga ebidensya ako. Inilabas ni Ramon ang isang folder at inilapag ito sa mesa ni Donna. Mga litrato ng kanyang mga anak, si Mara, Pepe, Lena, Tomtom, at Fia, na may pangalan at petsa ng kapanganakan. May kasama pang mga dokumento na nagpapakita ng kanilang koneksyon sa kanya. Bakit? Bakit mo itinago sa akin? Naramdaman ni Donna ang pag-akyat ng galit at pait sa kanyang lalamunan. Hindi niya inakalang darating ang araw na ito. Ang araw na muling bubuksan ang sugat na pilit niyang ginagamot. Itago, ngisi ni Donna, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw ang nagtago, Ramon. Ikaw ang umalis. Ikaw ang nang iwan sa akin noong kailangan na kailangan kita. Nang iwan? Dana, naghanap ako sa'yo. Sinubukan kong hanapin ka. Ang sabi ng pamilya ko, ayaw mo na sa akin, na nagpalaglag ka at lumayo para hindi na ako makita. Sigaw ni Ramon, ang boses niya ay puno ng sakit at pagtataka. Kasinungalingan, sigaw ni Donna. Iniwan mo ako. Nang nagdadalang tao ako, iniwan mo ako ng mag-isa. Lumuhod ako sa harap mo, nagmamakaawa ako, pero umalis ka pa rin. At ngayon, pagkatapos ng 8 taon, babalik ka at sasabihing naghanap ka. Huwag mo akong lokohin, Ramon. Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik, mas matindi pa sa dati. Naaalala pa niya ang bawat sandali ng paghihirap niya noon. Ang pagdudugo. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak. Ang pag-iyak niya mag-isa sa ospital. Ang panganganak niya ng mag-isa, na tanging si Tita Lourdes lang ang kasama. 5 sanggol. 5 bibig na kailangan niyang pakainin. 5 buhay na kailangan niyang panagutan. Nag-iisa. Alam mo ba kung gaano kahirap ang magpalaki ng 5 bata ng mag-isa, Ramon? Alam mo ba kung ilang gabi akong umiiyak dahil sa takot at pagod? Alam mo ba kung gaano kadalas akong pinagtawanan at pinintasan dahil wala akong asawa? Dahil mayroon akong 5 anak na walang ama? Nanginginig ang boses ni Donna, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Pinilit kong maging malakas. Pinilit kong kalimutan ka. Para sa kanila. Para mabuhay kami ng payapa. At ngayon, babalik ka para sirain iyon? Pinilit ni Ramon na lumapit kay Donna, ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Dana, pakinggan mo ako. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging parte ng buhay nila. Gusto kong maging ama sa kanila. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ngunit umiling si Donna, ang kanyang mga mata ay matigas. Hindi. Hinding-hindi ko ibibigay iyon sa'yo. Matagal ka nang nawalan ng karapatan. Sila ang buhay ko. Sila lang ang kailangan ko. Pero anak ko rin sila, Dana. May karapatan ako sa kanila, sigaw ni Ramon, ang kanyang boses ay tila desperado. Wala kang karapatan, balik ni Donna, ang kanyang boses ay mas malakas. Ang tanging karapatan mo ay ang lumayo. Lumayo ka sa buhay namin. Kung pipilitin mo pa ako, Ramon, walang mangyayari kundi gulo. Dadalhin kita sa korte. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga anak ko tulad ng ginawa mo sa akin. Nanginig si Ramon sa mga huling salita ni Donna. Ang pagbabanta niya ay malinaw. Ang galit sa mga mata niya ay totoo. Alam niyang hindi ito biro. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Dana na mahina at madaling saktan. Si Major Donna Alcantara ay isang puwersa na hindi basta-basta mapapatumba. Nakatitig lang si Donna kay Ramon, ang kanyang hininga ay mabigat.
Bawat segundo na nakikita niya ito ay parang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ng nakaraan ay muling sariwa at hindi niya hahayaan na sirain nito ang kanyang kasalukuyan. Huminga ng malalim si Ramon at unti-unting lumabas sa opisina ni Donna. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, pagkadismaya at determinasyon. Ang mga papeles sa folder ay nakalatag pa rin sa mesa ni Donna, patunay sa katotohanang hindi na niya maitatago. Nakatitig si Ramon sa folder ng mga dokumento sa kanyang desk. Ang mga larawan ng kanyang 5 anak. Ang birth certificates nila. Ang ECG test result na nagpapatunay na siya nga ang ama. Para siyang nasa panaginip, ngunit ang sakit sa dibdib niya ay totoo. 8 taon. 8 taon na nawalan siya ng pagkakataon na makasama ang kanyang mga anak. 8 taon na nilinlang siya ng tadhana o ng isang tao. Sir, may nakaschedule po kayong meeting with Attorney Marco Ramirez ngayong 2:00, paalala ng kanyang sekretary. Tumango si Ramon. Ito na. Kailangan niyang lumaban. Hindi lang para sa kanyang karapatan, kundi para sa mga bata. Dumating si Attorney Marco Ramirez sa opisina ni Ramon, isang matikas na lalaki na may matatalim na tingin at kumpiyansang tindig. Kinilala siya ni Ramon bilang isa sa mga pinakamahusay na abogado sa bansa. Salamat sa pagtanggap sa akin, Jim E. Santos, bati ni Marco, na may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay. Walang anuman, attorney. Ikinagagalak kong makilala ka. Umaasa akong matutulungan mo ako sa kaso ko. Umupo si Marco. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon, Jim E. Santos. Ito ay sensitibong usapin, ngunit batay sa mga ebidensya mo, malaki ang laban natin. Si Major Alcantara ay mayroong 5 anak at ikaw ang kinilalang ama. Ang pagtatago niya sa mga bata sa iyo sa loob ng 8 taon ay malinaw na paglabag sa iyong karapatan bilang magulang. Habang nakikinig si Ramon, may kakaiba siyang naramdaman sa paraan ng pagsasalita ni Marco. May kakaiba sa paraan ng pagbanggit nito sa pangalan ni Donna. May bahid ng galit o personal na interest? Attorney, gusto kong malinaw ito, ang hangarin ko ay hindi para saktan si Donna, sabi ni Ramon. Gusto ko lang makasama ang mga anak ko. Gusto kong bumawi sa panahong nawala. Kung maaari, ayaw ko ng magulo. Ayaw kong magalit sa akin ang mga bata. Ngumiti si Marco, ngunit hindi umabot sa mata. Naiintindihan ko, Jim E. Santos. Ngunit sa mga ganitong kaso, minsan ay kailangan nating maging agresibo. Upang mapilitan si Major Alcantara na makipagtulungan. Hindi lubos na sang-ayon si Ramon sa sinabi ni Marco, ngunit desperado siya. Kailangan niya ng tulong. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko, attorney. Pagkalabas ni Marco, nag-isip si Ramon. May iba siyang planong gawin. Alam niyang hindi lang sa korte matatapos ang laban na ito. Kailangan niyang malaman kung anong klase ng mga bata ang kanyang 5 anghel. Kinabukasan, maaga pa, nagtungo si Ramon sa paaralan ng mga bata. Naghintay siya mula sa malayo, nakatago sa kanyang tinted na sasakyan. Nakita niya si Donna na naghatid sa 5 kambal. Ang 2 batang lalaki, si Pepe at Tomtom, ay masigla at maingay. Ang 3 babae, si Mara, Lena, at Fia, ay mas mahinhin, ngunit may kakaibang kinang sa kanilang mga mata. Nakita ni Ramon si Pepe na madula sa hagdanan at halos matumba. Agad na lumapit si Donna, ngunit isang gulat ang bumalot kay Ramon nang makita niya ang bilis ng reaksyon ni Jose. Agad nitong inalalayan ang kakambal bago pa man tuluyang bumagsak. Humanga si Ramon sa pagmamalasakit ng bata. Isang araw, habang papalabas na ang mga bata mula sa paaralan, napansin ni Ramon ang 3 malalaking batang lalaki na kinakantiyawan si Pepe at Tomtom. Mga bata sa labas? Wala kayong tatay. Losers, sigaw ng isa. Nakita ni Ramon ang pagpatak ng luha sa mata ni Tomtom. Nanikip ang dibdib niya. Lumabas siya mula sa kanyang sasakyan, hindi nag-iisip. Ngunit bago pa man siya makalapit, nakita niya si Mara na humarap sa mga nambubuli. Hoy! Walang karapatan kayong mang-away sa mga kapatid ko. Kung wala kaming tatay, ano naman sa inyo? Mas mahal kami ng mama namin kaysa sa inyo, kahit na kayong may mga tatay, sigaw ni Mara, ang kanyang boses ay matapang. Nagulat ang mga batang nambubuli at unti-unting lumayo. Niyakap ni Mara ang kanyang 2 kapatid. Si Lena at Fia ay lumapit din at niyakap ang kanilang mga kapatid.
Ang pagmamahala ng mga bata ay tila isang sumpa na tumatama sa puso ni Ramon. Napakabait ng kanyang mga anak. At siya, wala doon para ipagtanggol sila. Kinagabihan, habang binubuklat ni Ramon ang mga folder na ibinigay ni Marco, may nakita siyang isang maliit na sobre sa ilalim ng mga papeles. Isang litrato. Isang lumang litrato ni Donna, mas bata, nakangiti at may kasamang si Marco. Magkasama sila sa isang university event, may mga pinirmahan pa sila sa isang guestbook. Kinabahan si Ramon. Kilala niya si Marco mula sa kanilang mga bilog sa negosyo. Ngunit hindi niya alam na magkakilala pala si Marco at si Dana. At ang ngiti ni Marco sa litrato ay kakaiba. Hindi lang basta ngiti ng isang kaibigan. May bahid ng pagnanais. Nagsimulang magtanong-tanong si Ramon sa mga lumang kakilala. May mga nakarinig na sinasabi noon na si Marco ay may matinding paghanga kay Ramon noong nasa kolehiyo pa sila. Isang paghanga na halos maging obsesyon. At ngayon, si Marco ang abogado niya na gustong sirain si Donna. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ramon. Biglang nagring ang telepono ni Marco. "Hello, attorney," tanong ni Ramon. "Yes, Yuma Santos." "May problema ba?" "Wala naman, attorney. Nagtatanong lang ako kung kailan natin sisimulan ang paghahain ng petisyon sa korte." "Nakafile na po ang lahat, Yuma Santos. At sa tingin ko, matutulungan ka nito." "Salamat, attorney." Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Ramon ang kaba. Bakit kaya tila mailihim si Marco sa kanya? At bakit tila ang lahat ay tumuturo sa isang mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Marco at ng kanyang nakaraan? Nakalagay sa mesa ni Donna ang kopya ng petisyon na inihain ni Ramon sa korte. Nakita niya ang mga salita, "Petition for Custody and Visitation Rights." Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib niya. Lumabas ang pangalan niya at ang sitwasyon sa mga balita, nagdulot ng bulong-bulungan sa buong istasyon. "Major, totoo ba to?" tanong ng isang kasamahan, may halo pang pagtataka ang boses. "May 5 anak ka na hindi namin alam?" "Private matter ko iyan," matigas na sagot ni Donna, habang pinipilit na hindi magpakita ng anumang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, nanginginig siya. Alam niyang masisira ang kanyang reputasyon. Ang kanyang profesionalismo ay kinwestiyon. Tinawag siya ng kanyang sa opisina. "Major Alcantara, naiintindihan ko ang iyong personal na sitwasyon. Ngunit kailangan mong ayusin ito ng pribado. Ayaw kong maapektuhan ang imahe ng ating ahensya dahil dito." "Sir, ginagawa ko po ang lahat," sagot ni Donna, ang kanyang boses ay kalmado kahit na kumukulo na ang dugo niya. "Gawin mo ang lahat, Major. Dahil kung hindi, baka mapilitan akong bigyan ka ng leave of absence." Walang gustong makita ang isang major na nasa headline dahil sa personal na drama. Naramdaman ni Donna ang init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Siya na nga ang nagtatrabaho ng matino, siya pa ang nasa ganitong sitwasyon. At ang lahat ay dahil kay Ramon. Pagka-uwi sa bahay, nakita ni Donna si Tita Lourdes na nagluluto sa kusina, at ang mga bata ay abala sa kanilang homework. Nagpasalamat siya sa Diyos na mayroon siya si Tita Lourdes. "Mama, may nakita po akong balita sa GE," biglang sabi ni Mara, ang kanyang boses ay nag-aalangan. "May mga nagsasabi po tungkol sa atin." "Totoo po ba na, G?" Hindi niya natuloy ang tanong. Naramdaman ni Donna ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na nga ang kinatatakutan niya. Narinig na ng kanyang mga anak. Lumapit siya kay Mara at niyakap ito ng mahigpit. "Mara, anak, huwag kang mag-alala," pilit ng ngiti ni Donna. "May mga tao lang na gusto tayong guluhin. Ngunit ang mama mo, handa akong lumaban para sa inyo. Hinding-hindi ko hahayaan na may saktan sa inyo." Ngunit nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Mara. At doon niya naramdaman ang matinding sakit. Naapektuhan na ang kanyang mga anak. Kinabukasan, habang nasa parke ang mga bata kasama si Tita Lourdes, binantayan sila ni Donna mula sa malayo. Gusto niyang siguraduhin na ligtas sila. Habang nagbabantay, nakita niya si Ramon. Nakaupo ito sa bench sa di kalayuan, nakamasid din sa kanyang mga anak. Naramdaman ni Donna ang kaba. Ano na naman ang balak niya? Napansin niyang ang kanyang 5 anghel ay masaya, naglalaro ng habulan. Si Pepe at Tomtom ay nagkukulitan, habang sina Mara, Lena at Fia ay nag-uusap sa ilalim ng puno.
Nakita ni Ramon si Pepe na madulas sa duyan. Agad na tumakbo si Ramon para alalayan ang bata. Nagulat si Donna. Akala niya ay walang pakialam si Ramon. Ngunit ang bilis ng reaksyon niya ay nagpakita ng pag-aalala. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Pepe at tinanong kung okay lang ba siya. Ngumiti si Pepe at tumango. Nagulat si Donna nang makita ang ngiti sa labi ni Ramon. Isang ngiti na puno ng pag-aalaga. Nag-usap sila ng ilang sandali at nakita niyang nagtawanan ang dalawa. Doon naramdaman ni Donna ang kakaibang kurot sa kanyang puso. Galit, inggit, at isang bahagi ng kanyang sarili ang nagtanong, paano kaya kung nandyan si Ramon sa simula pa lang? Paano kaya kung hindi siya umalis? Ngunit mabilis niyang itinaboy ang mga kaisipang iyon. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. Lumapit siya sa kanila, ang kanyang mukha ay matigas. Santos, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Donna, ang kanyang boses ay nagtatago ng galit. Tumayo si Ramon. Bumabati lang ako sa mga bata. May masama ba doon, Major Alcantara? Ang sinabi ko sa iyo, lumayo ka sa mga anak ko, matigas na sagot ni Donna. Wala kang karapatang pigilan ako na makilala ang aking mga anak, Dana. Lalo na't sila ang naghahanap ng ama. Ang tingin ni Ramon ay diretsyong tumama sa mga mata ni Donna, puno ng hamon. Hinigit ni Donna ang kamay ng mga bata. Halika na, mga anak. Uwi na tayo. Pag-uwi nila, napansin ni Donna ang kakaibang pag-iisip ni Mara. Tahimik ito. Nabalisa siya. Mama, bakit po ba ayaw ninyo kay Tito Ramon? Tanong ni Mara, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Mabait naman po siya. Namilog ang mga mata ni Donna. Anak, hindi mo naiintindihan. Pero mama, si Pepe po, gusto si Tito Ramon. Gusto niya pong maglaro si Tito Ramon sa kanya, patuloy ni Mara. Naramdaman ni Donna ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Masakit. Masakit na marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak. Ang mga anak na pinrotektahan niya ay tila hinahanap ang taong sumira sa kanila. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Donna para pumasok sa trabaho, nakita niya ang isang post sa social media. Isang article tungkol sa kanyang kaso laban kay Ramon. At sa ibaba ng article may comments. Negatibo. Mapanira. Nakita niya ang pangalan ni Atty. Marco Ramirez na binabanggit bilang abogado ni Ramon at mayroong mga haka-haka na may masamang ugali si Donna. Nanlamig si Donna. Ito ba ang ginagawa ni Marco? Ang paggamit ng media upang sirain siya. Ang galit ay muling bumalik. Hindi lang siya makikipaglaban kay Ramon. Makikipaglaban din siya sa abogado nitong tila may hidden agenda. Nasa loob ng kanyang pribadong silid-aklatan si Ramon, napapalibutan ng mga libro. Pero hindi ang mga libro ang kanyang atensyon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang album ng litrato at binubuklat niya ang mga pahina nito. Isang litrato ang huminto sa kanyang tingin. Ito ay kuha noong high school pa sila. Naroon siya, nakangiti at sa tabi niya ay si Dana, mas bata pa at walang bakas ng pait sa mukha. Sa likod nila, bahagyang nakatago ay si Marco Ramirez. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa balikat ni Dana, isang ngiti na may kakaibang kahulugan. Kakaiba ang pakiramdam ni Ramon. Bakit hindi niya naalala ang litratong ito? At bakit ganito ang ngiti ni Marco? Matagal na silang magkaibigan ni Marco, ngunit parang may isang bahagi ng nakaraan niya na hindi niya maalala. Attorney Marco, may nakalimutan po akong itanong sa'yo, biglang sabi ni Ramon sa telepono. Yes, Yima Santos. Anything for the client, sagot ni Marco, ang boses ay tila palaging may pagka-confident. Kilala mo ba si Dana o Donna Alcantara dati pa? Parang nakita ko kasi ang litrato ninyo noong college. Tanong ni Ramon, sinisikap na itago ang pagdududa sa kanyang boses. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ah, si Dana? Naman. College classmate ko siya, pero hindi kami masyadong close. Bakit? Wala naman. Nagulat lang ako na magkakilala pala kayo, sagot ni Ramon, hindi kumbinsido sa sagot ni Marco. Masyadong maikli. Masyadong pilit. Matapos ang tawag, lalong lumalim ang pagdududa ni Ramon. Hindi siya makapaniwala na simpleng kaklase lang si Marco at Dana.
May kakaiba sa litrato. May kakaiba sa tono ng boses ni Marco. Sinimulan ni Ramon na siya sa atin ang mga lumang file at contacts. Sinubukan niyang tawagan ang ilang dating kaklase at kaibigan noong kolehiyo. Karamihan ay hindi na maalala si Dana, o kung maalala man ay puro masasamang bagay ang sinasabi. Dana, yung babaeng nagdala ng gulo kay Ramon, sabi ng isa. Siya yung pinag-usapan noon, dagdag ng isa pa. Isang hapon, nakita ni Ramon ang kanyang sarili na nagmamaneho malapit sa ospital kung saan nanganak si Dana. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang may kailangan siyang malaman doon. Habang papalabas siya sa parking lot, nakita niya si Marco Ramirez. Nagulat si Ramon. Attorney, anong ginagawa mo rito? Nagulat din si Marco. Santos. May kliyente lang ako rito. Ikaw? Wala. May dinadalaw lang, sagot ni Ramon habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Marco. May kakaiba. Parang may tinatago si Marco. Hindi lang isang simpleng pagdalaw sa kliyente ang dahilan kung bakit nasa ospital ang abogado. Well, kung wala ka ng kailangan, aalis na ako, sabi ni Marco at mabilis na lumakad palayo. Lalong nagtaka si Ramon. Sumunod siya, ngunit maingat. Nakita niya si Marco na pumasok sa isang cave na nasa tapat ng ospital. Umupo ito sa isang sulok at pagkatapos ng ilang sandali, may dumating na isang babae. Ang babae ay pamilyar. Siya ang dating sekretarya ng kanyang pamilya noong panahong nawala si Dana. Si Miss Eva. Nagtago si Ramon at pinakinggan ang kanilang usapan. Kumusta ang kaso, attorney? Tanong ni Eva, ang kanyang boses ay mahina. Tuloy na tuloy, Miss Eva. Si Donna, halos mawala sa sarili niya. Ang mga bata, naiipit sa sitwasyon. Ayon sa plano, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtatagumpay. Pero, attorney, sigurado ka ba? Hindi ba tayo mapapahamak kapag nalaman ni Ramon ang lahat? Nag-aalalang tanong ni Eva. Huwag kang mag-alala, Miss Eva. Walang sinuman ang makakaalam. Lahat ng koneksyon mo, lahat ng ebidensya, nasira na. Kung may magtanong man, simpleng kwento lang, sinabi mong nagpalaglag si Dana at hindi na siya gusto ni Ramon. At yung 5 bata, sinabi mong aksidente lang iyon o resulta ng maling information. Walang maghihinala. Sa huli, si Ramon at Donna pa rin ang magkakagulo at ako, ang hero na nagligtas kay Ramon. Naramdaman ni Ramon ang paglamig ng kanyang dugo. Nagulat siya. Hindi niya sukat akalain ang kanyang narinig. Ang sekretarya ng kanyang pamilya at si Marco. Sila ang nasa likod ng lahat. Ang tungkol sa 5 bata, Marco. Hindi ba delikado iyon? Tanong ni Eva. Hindi, Eva. Narinig mo naman ang plano ko. Sa huli, si Dana ang magmumukhang masama. At si Ramon, mapipilitan siyang maghanap ng taong makakatulong sa kanya. At ako ang magiging tagapagligtas niya. Ang katawan ni Ramon ay nanginginig sa galit. Naintindihan niya ang lahat. Hindi nagpalaglag si Dana. Hindi siya ang umalis. Si Marco. Si Marco ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang pagtatago ng impormasyon. Ang panlilinlang. Lahat ay para sirain si Dana at makuha si Ramon. Ang pagkadiskubre niya sa 5 bata ay tila bahagi pa rin ng malaking plano ni Marco. Kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone at lihim na ni-record ang usapan nina Marco at Eva. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon, hindi lang para sa kanyang mga anak, kundi para sa hustisya. Nanginginig ang mga kamay ni Donna habang nakaupo siya sa loob ng courtroom. Ang malamig na aircon ay hindi sapat upang palamigin ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Nasa harap niya si Ramon, kalmado ang mukha, ngunit may bakas ng matinding tensyon. Sa tabi ni Ramon ay nakaupo si Attorney Marco Ramirez, ang kanyang abogadong may matalim na tingin at nakangiti ng mayabang. Nagsimula ang pagdinig. Nagpresenta si Marco ng mga dokumento, mga testimonya ng mga eksperto, at mga ebidensya na nagpapahiwatig na hindi raw kayang buhayin ni Donna ang 5 anak ng mag-isa bilang isang pulis. Ang kanyang personal na buhay raw ay nakakasagabal sa kanyang profesional na tungkulin. Your Honor, simula ni Marco, ang boses ay matatag at may otoridad.
ipinapakita ng mga ebidensya na si Major Alcantara ay nagtago ng impormasyon mula sa ama ng kanyang mga anak sa loob ng 8 taon. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatan ni A. Ramon Santos bilang magulang. Higit pa rito, mayroon po kaming ebidensya na nagpapahiwatig na pinutol ni Major Alcantara ang lahat ng komunikasyon kay A. Santos ng sinadya at pinilit niyang kalimutan ang kanyang nakaraan. May ipinakita si Marco sa screen ng projector. Isang recording. Boses ni Donna. Wala kang karapatan, Ramon. Matagal na kitang kinalimutan. At hindi ko ipapaalam sa'yo ang tungkol sa mga anak ko. Nanlamig si Donna. Ang recording na iyon. Ang galit na iyon. Hindi niya maalala na sinabi niya iyon. O baka naman sa sobrang galit niya noon na sabi niya. Hindi niya maintindihan. Naghalo ang kanyang galit at pagtataka. Protesta, Your Honor, sigaw ng abogado ni Donna. Ang recording na iyan ay hindi verified. At maaaring manipulated. Your Honor, ang recording na iyan ay nagpapakita ng ugali ni Major Alcantara na itago ang katotohanan, giit ni Marco, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Naramdaman ni Donna ang pag-ikot ng kanyang paningin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang kanyang bibig ay parang nalok. Nagdesisyon ang hukom na pag-aralan ang ebidensya, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang mukha ni Donna ay nasa headline na ng mga balita. May kasamang malalaking letra, Iron Lady ng A. Itinago ang 5 anak sa ama. Pagkatapos ng pagdinig, nagmamadaling lumabas si Donna. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa recording na iyon. Hindi niya ito maalala. O baka may nagmanipula? Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan, si Captain Reyes, isang mahusay na tech expert sa loob ng A. Donna, kumusta ka? Nakita ko ang balita, sabi ni Captain Reyes, ang boses ay puno ng pag-aalala. Captain, kailangan mo akong tulungan, sabi ni Donna, ang kanyang boses ay nanginginig. May recording na ipinakita sa korte. Boses ko raw. Pero hindi ko maalala. Pwede mo bang tingnan kung manipulated yun? Sige, padalhan mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Habang naghihintay ng balita mula kay Captain Reyes, bumalik si Donna sa mga nangyari 8 taon na ang nakakaraan. Ang sakit. Ang pagdudugo. Ang pag-iyak niya. Ang mga banta. Naalala niya ang araw na umalis si Ramon. Sinabi ng isang lalaki na nagpakilalang kaibigan ni Ramon na umalis na siya at hindi raw siya gusto ni Ramon. At kung hindi siya aalis, sisirain daw nito ang kanyang pamilya at ang kanyang pag-aaral. Hindi niya matandaan ang mukha ng lalaking iyon, ngunit ang tinig nito ay nangingibabaw pa rin sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nasa opisina si Donna, nakarinig siya ng ingay mula sa lobby. Tumakbo siya para tingnan. Nakita niya si Pepe, ang kanyang anak na lalaki, na nakahandusay sa isasahig. Niyugyug ito ni Mara, at ang iba pang mga bata ay umiiyak. Pep! Anak! Anong nangyari? Sigaw ni Donna, nagmamadali siyang lumapit sa kanyang anak. Namumutla si Pepe. Nagko-convulse. Ang mga mata niya ay nakabaligtad. Mama! Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang bumagsak, umiiyak na sabi ni Mara. Agad na dinala si Pepe sa ospital. Habang nasa emergency room, naramdaman ni Donna ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagiging totoo. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Major Alcantara, si Pepe po ay may seizure. Kailangan po nating magpasyal ng mas malalim na pagsusuri. Mayroon po kaming nakitang kakaiba sa resulta ng kanyang blood test. Naramdaman ni Donna ang panginginig ng kanyang buong katawan. Anong kakaiba? Habang naghihintay si Donna sa labas ng emergency room, napansin niya si Marco Ramirez na naglalakad sa hallway. May kausap siya sa telepono at ang kanyang boses ay mahina, ngunit narinig niya ang ilang salita. Kasama siya. Tama ang timing. Malapit na silang magkahiwalay. Hayaan mo sila. Walang makakaalam tungkol sa 5 bata. Hindi nila malalaman ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Donna. Si Marco. Anong ibig niyang sabihin sa walang makakaalam tungkol sa 5 bata?
Anong katotohanan? Biglang kumonekta ang lahat. Ang pagdududa niya sa recording. Ang kakaibang pag-ugali ni Marco. Ang misteryosong pagkawala niya 8 taon na ang nakakaraan. Siya ba? Siya ba ang taong nagbanta sa kanya noon? Siya ba ang taong nasa likod ng lahat? Ang pighati ay napalitan ng matinding galit. Ang mga kamay ni Donna ay nakakuyom. Hindi lang niya protektahan ang kanyang mga anak. Ibubunyag niya ang katotohanan. Kumakabog ang dibdib ni Ramon habang papasok siya sa ospital. Nabalitaan niya ang nangyari kay Pepe. Ang bata na nakita niyang masigla at punong-puno ng buhay, ngayon ay nasa emergency room. Pakiramdam niya may pumipigas sa kanyang puso. Ang bigat ng pagiging isang ama na wala sa tabi ng kanyang anak sa oras ng pangangailangan. Nakita niya si Donna na nakaupo sa labas ng EC. Ang kanyang uniforme ay gusot, ang kanyang mukha ay pagod at may bakas ng luha. Kasama niya si Tita Lourdes, at ang 4 na natitirang bata ay nakayakap sa kanilang tiyahin, umiiyak. Dana, tawag ni Ramon, ang kanyang boses ay mahina. Pagtingala ni Donna, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka nakakatulong. Pakinggan mo ako, Dana, pakiusap ni Ramon at lumapit. Nalaman ko ang nangyari kay Pepe. Gusto kong tulungan ka. Tulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, Ramon? Ngayon ka pa magpapanggap na nagmamalasakit. Nanginginig ang boses ni Donna sa galit. Hindi ako nagpapanggap, giit ni Ramon, ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Totoo ang pag-aalala ko. Ama ako ni Pepe. At may kailangan kang malaman. Bago pa man makapagsalita si Donna, lumabas ang doktor. Major Alcantara, Dim Santos, si Peppo ay diagnosed with rare neurological condition. Kailangan po niya ng agarang operasyon at kailangan po ng bone marrow transplant. Naghahanap po kami ng compatible donor. Nanlamig si Ramon. Bone marrow transplant. Narinig niya ang mga salita ni Donna, ang kanyang paghihirap sa pagpapalaki sa mga bata. At ngayon, ito pa. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. I-test niyo po ako, Dulcie, mabilis na sabi ni Ramon. Ako po ang ama. Ako po ang donor. Ngunit umiling ang doktor. Gagawin po namin iyan, Jim Santos. Ngunit ang rare case ni Pepe, kailangan po namin ng malawakang search. Minsan, ang mga magulang ay hindi ganap na kompatible. Nagkatinginan sina Donna at Ramon. Ang galit ay pansamantalang nawala, napalitan ng matinding pag-aalala para sa kanilang anak. Lumipas ang mga araw. Si Pepe ay lumalala. Ang mga resulta ng test ni Donna at Ramon ay dumating, hindi sila ganap na kompatible. Kailangan nila ng ibang donor. Isang malaking pagsubok ang humarap sa kanila. Habang naghihintay, nakita ni Ramon si Marco Ramirez na naglalakad sa hallway. Ang ngiti nito ay may kakaibang kahulugan. Attorney, tawag ni Ramon. Ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Ngumisi si Marco. Santos, sa ganitong sitwasyon, malinaw na hindi kayang panagutan ni Major Alcantara ang mga bata. Ito ay magandang oportunidad para mapatunayan sa korte na ikaw ang mas karapat-dapat na magulang. Nagulat si Ramon. Ang mga salita ni Marco ay tila hindi makatao. Attorney, anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ito laro. Naiintindihan ko, Jing Santos. Ngunit minsan, kailangan nating gamitin ang bawat sitwasyon sa ating pabor, matigas na sagot ni Marco. Doon na bumulwak ang galit sa loob ni Ramon. Hindi siya makapaniwala sa pagiging makasarili ni Marco. Gusto ko kang kausapin ng pribado, attorney. Pumunta sila sa isang bakanting silid. Isinara ni Ramon ang pinto. Anong problema, Jing Santos? Tanong ni Marco. Ang problema, attorney, ay alam ko na ang totoo, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Inilabas niya ang kanyang cellphone, at pinatugtog ang recording ng usapan ni Marco at Eva. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang ngiti niya ay nawala. Ang kanyang mukha ay namutla. Paano mo nakuha yan? Walang saysay kung paano, Marco. Ang tanong ay, bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo kami niloko ni Dana? Bakit mo itinago ang mga anak ko sa akin? Sigaw ni Ramon, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom.
Ramon, pakinggan mo ako, pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo naiintindihan. Mahal kita, Ramon. Mahal na mahal kita. Ginawa ko lang ito para sa'yo. Si Dana, she's not good for you. Sinira ka niya. Namilog ang mga mata ni Ramon. Ang pagkagulat ay napalitan ng matinding pagkasuklam. Mahal? Si Rain? Ikaw ang sumira sa akin, Marco. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Niloko mo ako. Niloko mo si Dana. At ngayon, pinapahamak mo ang anak ko. Hindi. Hindi ako ang may kasalanan, sigaw ni Marco, tila nawawala na sa sarili. Si Dana ang unang lumayo. Siya ang nagtago. Ako lang ang nag-ayos ng gulo. Nag-ayos? Ang ibig mong sabihin, sinira mo ang buhay namin. At ang recording sa korte. Ikaw ba ang nagmanipula niyan? Tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot. Biglang pumasok si Donna sa silid. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan ni Ramon at Marco. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Ikaw, sigaw ni Donna at lumapit kay Marco. Ikaw ang nagpapadala ng banta sa akin noon, di ba? Ikaw ang nagsabi na lumayo ako kay Ramon? Ikaw ang nasa likod ng lahat ng paghihirap ko. Nanlamig si Marco. Nahuli siya sa akto. Ang kanyang plano ay gumuho sa isang iglap. Naglakad si Donna palapit kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. At ang 5 anak ko, ikaw ba ang may kinalaman sa kung paano sila naging 5? Nanginginig si Marco. Hindi siya makasagot. Sagutin mo ako, sigaw ni Donna. Aano? Ako. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ako ang naglagay ng mga dagdag na embryo sa diye mo. Ayaw kong magkaroon kayo ng pamilya, Dana. Ayaw kong maging masaya kayo, sigaw ni Marco, tila nawala na sa katinuan. Para siyang sinaksak sa puso ni Donna. Nagulat din si Ramon sa narinig. Hindi lang si Marco ang sumira sa kanilang nakaraan, kundi pati na rin ang pinagmulan ng kanyang 5 anak. Ang kanyang mga anak, produkto ng isang malalim na pagtataksil at obsesyon. Sa labas ng silid, may narinig silang sigaw. Bakit po ba ganito si Kuya Pepe? Mama! Takot po ako. Ang boses ni Lena. Ang kalagayan ni Pepe. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanilang inakala. Naramdaman ni Donna ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang inakala. Hindi lang si Marco ang sumira sa kanilang nakaraan, kundi siya rin ang nasa likod ng pinagmulan ng kanyang 5 anak. Ang bawat isa sa kanila ay tila sumpa, produkto ng isang masamang balak. Si Marco, na putlang-putla at nanginginig sa takot, ay pilit na gustong tumakas. Ngunit bago pa man siya makakilos, hinawakan siya ni Ramon sa braso ng mahigpit. Ang galit sa mukha ni Ramon ay hindi pa niya nakita kailanman. Hindi ka aalis, Marco, bulong ni Ramon, ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Hindi ka makakatakas sa ginawa mo. Ngunit narinig ni Donna ang masakit na sigaw mula sa labas ng silid. Mama! Takot po ako. Si Kuya Pepe po, hindi na gumagalaw. Agad na tumakbo si Donna palabas, kasunod si Ramon. Nakita nila si Tita Lourdes na umiiyak habang niyakap ang 4 na bata, at si Pepe ay nakahiga sa stretcher. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, at ang kanyang hininga ay mahina. Anak! Pepe, sigaw ni Donna, at agad na lumapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Pepe. Malamig! Dumating ang mga doktor at nurse, at mabilis na dinala si Pepe sa operating room. Nagkatinginan sina Donna at Ramon. Ang lahat ng galit at pait ay pansamantalang nawala, napalitan ng matinding takot at pangamba para sa kanilang anak. Kailangan nating mag-usap, Ramon, sabi ni Donna, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ngunit pagkatapos nito, umupo sila sa bench sa labas ng operating room. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. Ang bawat tunog ay parang tibok ng kanyang puso. Nandoon din sina Tita Lourdes at ang 4 na bata na nanalangin. Maya-maya, lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Major Alcantara, Ding Santos, nagawa po namin ang operasyon, ngunit critical pa rin po ang kalagayan ni Pepe.
Kailangan po niya ng agarang bone marrow transplant. At sa kasamaang palad, wala pa po tayong nakitang ganap na compatible donor. Naramdaman ni Donna ang pagbagsak ng kanyang puso. Wala. Wala na silang pag-asa. Sino ang makakatulong? Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi niya kayang mawala si Pepe. Hindi niya kaya. Dosi, paano po iyon? Tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay tila desperado. Wala na po bang ibang paraan? Kailangan po nating palawakin ang search, Jimmy Santos. Maaaring mayroong kamag-anak sa malayong lahi na kompatible. Ngunit ang panahon po ay naubos. Biglang lumitaw si Marco Ramirez, kasama ang 2 pulis na humawak sa kanya. Nakagapos ang kanyang mga kamay at ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Lumapit siya kay Donna at Ramon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo, sigaw ni Marco, habang pilit na nagpupumigla sa mga pulis. Kahit anong mangyari, sisirain ko kayo. Lahat. Pati ang mga anak nyo. Manahimik ka, Marco, sigaw ni Ramon, ngunit hinawakan siya ni Donna sa braso. Ngunit nagpatuloy si Marco, ang kanyang tinig ay tila nawawala na sa katinuan. Alam ko kung sino ang kompatible. Alam ko. Pero hinding-hindi ko sasabihin sa inyo. Hayaan kong mamatay ang anak nyo. Para maramdaman nyo ang sakit na naramdaman ko. Nanlaki ang mga mata ni Donna at Ramon. May alam si Marco. May alam siya tungkol sa donor. Sino, Marco? Sino ang kompatible? Tanong ni Donna, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ngumisi si Marco, puno ng pagtatagumpay. Hindi ko sasabihin. Hayaan nyo akong mabulok sa kulungan, basta't makita ko kayong naghihirap. Ito ang huling paghihiganti ko. Naramdaman ni Donna ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likod. Ang huling pag-asa niya ay nakasalalay sa isang taong kinasusuklaman niya. Isang taong handang isakripisyo ang buhay ng kanyang anak para sa personal na paghihiganti. Anong ibig mong sabihin, Marco? Tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Ikaw ba ang compatible? Ngumisi si Marco at umiling. Hindi. Pero mas malapit kaysa sa inaakala nyo. Malapit sa inyong pinakamalalim na lihim. Isang tawag ang dumating kay Donna. Si Captain Reyes. Major, may nahanap ako, sabi ni Captain Reyes, ang kanyang boses ay seryoso. Ang recording na ipinakita ni Marco sa korte, manipulated yan. At may nakita akong mga lumang dokumento sa database. Mayroong record ng visa procedure mo, Donna, 8 taon na ang nakakaraan. At mayroong nakasulat doon na additional embryo implantation. Ang nakalagay na pangalan ng attending physician at technician ay kay Marco Ramirez. Nanlamig ang buong katawan ni Donna. Si Marco? Opo, Major. Si Marco ang nagsagawa ng procedure. At mukhang may nilagay siyang hindi dapat nandoon. Naintindihan ni Donna ang lahat. Ang pagkabaliw ni Marco. Ang sinabi nito tungkol sa 5 bata. Siya ang gumawa nito. Siya ang dahilan kung bakit sila 5. At ngayon, siya rin ang tanging maihawak ng susi sa pagliligtas kay Pepe. Bumalik si Donna kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at desperation. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang nagdagdag ng embryo. Ikaw ang dahilan kung bakit sila 5. Ngumisi lang si Marco. At wala kayong magagawa. Tingnan natin kung paano nyo ililigtas ang anak nyo nang wala ako. Doon, naramdaman ni Donna at Ramon ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanilang anak ay nasa bingit ng kamatayan, at ang tanging susi para sa pagliligtas ay nasa kamay ng isang baliw na gustong makita silang magdusa. Ang lahat ng pag-asa ay tila nawala. Kumakabog ang puso ni Ramon sa bawat segundong lumilipas. Si Pepe, ang kanyang anak, ay nasa loob ng operating room, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Sa harap nila, nakagapos si Marco, ang ngisi sa kanyang labi ay nagpakulo sa dugo ni Ramon. Hindi niya sukat akalain na ang kaibigang pinagkakatiwalaan niya ay may kakayahang gawin ang ganoong klaseng kasamaan. Wala kang karapatan na hawakan ang buhay ng anak ko, sigaw ni Donna, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Sabihin mo kung sino ang donor. Sabihin mo. Ngumisi lang si Marco. Bakit ko gagawin iyon? Para maging masaya kayo?
hindi mangyayari iyan. Mamatay ang anak nyo at kayo, magdurusa kayo habang buhay. Naramdaman ni Ramon ang galit na bumubulwak sa kanya. Lumapit siya kay Marco, handa nang sugurin ito, ngunit pinigilan siya ni Donna. Huwag, Ramon. Hindi ito ang panahon, bulong ni Donna, habang maihawak sa kanyang braso. Kailangan nating mag-isip. Nagkatinginan sina Donna at Ramon. Sa mga mata ni Donna, nakita ni Ramon ang parehong sakit, galit at determinasyon na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng pader sa pagitan nila. Hindi na sila kalaban. Magkasama sila sa laban na ito. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Ramon, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Kailangan nating kumuha ng ebidensya laban sa kanya, sagot ni Donna, ang kanyang mga mata ay matalim. Kailangan nating patunayan ang kanyang kasalanan para mapilitan siyang magsalita. Agad na kumilos sina Donna at Ramon. Ginagamit ni Donna ang kanyang koneksyon sa SE, habang si Ramon naman ay ginagamit ang kanyang impluensya sa mundo ng negosyo. Sinimulan nilang siya sa atin ang bawat galaw ni Marco sa loob ng 8 taon. Unang target nila ang ospital kung saan nanganak si Donna. Kailangan nilang kumpirmahin ang sinabi ni Marco tungkol sa additional embryo implantation. Gamit ang kapangyarihan ni Major Alcantara, pinilit ni Donna na buksan ang mga lumang file ng ospital. Nagkaroon kami ng teknisyan na si Marco Ramirez noon, sabi ng isang matandang nurse na nanginginig sa takot. Pero umalis siya ng biglaan pagkatapos ng ilang buwan. May narinig akong bulong-bulungan na may ginawa siyang mali. Pero walang naglakas loob na magsalita dahil may koneksyon daw siya sa mga matataas na tao. Nakuha nila ang logbook ng mga teknisyan na nagtrabaho sa VA Lab. At doon, nakita nila ang pangalan ni Marco Ramirez at ang kanyang pirma sa araw ng procedure ni Donna. Mayroong markang urgent VA, multiple embryo transfer, at mayroong isa pang nakasulat na additional viable embryos implanted per request. Walang nakalagay na requestor. Siya nga, sigaw ni Donna, ang kanyang boses ay halos pabulong. Siya ang may gawa nito. Kaya 5 sila. Ngunit bakit? Ano ang motibo niya? Tanong ni Ramon. Obsesyon, sagot ni Donna habang inaalala ang mga salita ni Marco. Nais niyang sirain ang buhay ko at panatilihin kang malapit sa kanya. Susunod nilang pinuntahan si Miss Eva, ang dating sekretarya ng pamilya ni Ramon. Natunto nila ito sa isang liblib na lugar sa probinsya. Natatakot si Eva, ngunit nang makita niya si Donna at Ramon na magkasama, at nang malaman niya ang kalagayan ni Pepe, napilitan siyang magsalita. Tama ang narinig niyo, sabi ni Eva, umiiyak. Binayaran ako ni Attorney Marco upang sabihin sa iyo, Ramon, na nagpalaglag si Dana at hindi na siya gusto. At sinabi ko rin kay Dana na hindi ka nababalik at bibigyan ka niya ng pera para umalis. Ginawa niya iyon para mapaghiwalay kayo. Obsessed siya sa iyo, Ramon. Gusto niya na siya lang ang makakasama mo. At ang iise. Ang 5 bata, tanong ni Donna, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Narinig ko siyang nag-uusap sa telepono. May plano daw siyang dagdagan ang mga embryo mo, Dana, sabi ni Eva, nanginginig. Para mas lalo kang mahirapan at para hindi na kayo magkabalikan ni Ramon. Para makita niyang lumala ang buhay mo. Galit na galit sina Donna at Ramon sa mga narinig. Ang lahat ay nakaplano. Ang lahat ay isang malaking laro para kay Marco. Nang gabing iyon, matapos nilang makalap ang lahat ng ebidensya, bumalik sila sa ospital. Si Marco, na nakapiit na sa selda, ay dinalaw nila. Marco, tapos na ang laro mo, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay matatag. Alam na namin ang lahat. Ang tungkol sa VA. Ang tungkol sa panlilinlang mo kay Dana. Ang recording na sinabi mong totoo, manipulated iyon. May ebidensya kami. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang ngisi niya ay nawala. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. At ang tungkol sa donor, sabi ni Donna, ang kanyang boses ay malamig. May alam kami na may kompatible sa pamilya mo. Hindi ka makakataka sa responsibilidad mo. Nanginginig si Marco. Ang kanyang mga mata ay gumagala. Ang kanyang plano ay gumuho. Ang kanyang baluti ay nabasag. Sino, Marco? Sino ang donor? Tanong ni Donna, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Unti-unting bumigay si Marco.
Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya. Si Lolo Ramon ang pinsan ng lolo mo, Ramon. Matagal na siyang may sakit. Pero compatible siya. Napatingin sina Donna at Ramon sa isa't isa. Isang lolo. Isang pinsan ng lolo ni Ramon. Isang taong hindi nila kilala. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang katotohanan ay mas malalim pa sa kanilang inakala. Naramdaman ni Donna ang bigat ng nalaman niya. Hindi lang pala si Marco ang nagdulot ng sakit sa kanila. Ang buong buhay niya, ang mga anak niya, ay biktima ng isang napakalalim na obsesyon. Ngunit ngayon, wala na siyang oras para magdalamhati. Si Pep. Kailangan nilang iligtas si Pepe. Lolo Ramon? Sino siya? Tanong ni Donna habang tinitingnan si Ramon. Umiling si Ramon. Ang alam ko, pinsan ng lolo ko. Matagal na kaming walang balita sa kanya. Mayroon siyang sariling buhay sa probinsya at hindi na kami nakapag-ugnayan. Pero bakit siya ang compatible? Marco, matalim na sabi ni Donna habang tinitingnan ang abogadong nakakulong. Sabihin mo sa amin bakit siya? At saan namin siya hahanapin? Ngumisi si Marco, puno pa rin ang paghamak. Bakit ko sasabihin? Hindi niyo pa rin siya mahahanap. Matanda na siya. At hindi na rin siya magtatagal. Saan? Sigaw ni Ramon habang mas lumapit kay Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa probinsya sa isang liblib na baryo sa Batangas. Pero huwag na kayong umasa. Matagal na siyang nagtatago. Agad na tumawag si Donna sa kanyang mga kontak sa sa Batangas. Ginagamit niya ang kanyang posisyon upang mas mabilis na matagpuan ang Lolo Ramon. Habang naghihintay ng balita, tumawag si Captain Reyes. Major, may nahanap akong ebidensya na magpapako kay Marco, sabi ni Captain Reyes. Mayroong hidden camera sa Via Lab noon. Nakita namin ang video. Kitang-kita ang pagpasok ni Marco at ang paglagay niya ng dagdag na embryo sa sample mo. Ito ang patunay na ginawa niya ang lahat. Nanginginig si Donna sa galit. Hindi lang siya nagdusa ng mag-isa, kundi biktima rin siya ng isang kriminal. Salamat, Captain. Gawin mo ang lahat para makulong siya. Dumating ang balita. Natagpuan ang Lolo Ramon. Ngunit ang kanyang kondisyon ay kritikal. Kailangan nilang magmadali. Agad na nagtungo sina Donna at Ramon sa Batangas. Ang biyahe ay mahaba at puno ng tensyon. Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang namayani. Ngunit sa pagitan ng mga sandali ng katahimikan, naramdaman ni Donna ang kakaibang pagbabago sa pagitan nila ni Ramon. Wala nang galit. Wala nang pait. Tanging pag-aalala para kay Pepe at ang hangaring matapos ang bangungot na ito. Dana, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay mahina. Gusto kong humingi ng tawad. Para sa lahat. Para sa pag-alis ko noon. Para sa hindi ko paghanap sa iyo ng masinsinan. Para sa pagiging bulag ko sa ginagawa ni Marco. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang lahat. Napatingin si Donna sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Ramon. Ang sakit na kanyang naramdaman ay totoo. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay ramdam na ramdam. Hindi ko rin maintindihan, Ramon, sagot ni Donna, ang kanyang boses ay nanginginig. Naging matigas ako. Naging sarado ako. Pinilit kong kalimutan ang lahat. At sa proseso, nasaktan din kita. Hindi. Ako ang may kasalanan, giit ni Ramon. Kung naging matapang lang ako noon, kung hindi ako naniwala sa mga sinabi nila, sana hindi tayo umabot sa ganito. Naramdaman ni Donna ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakit na itinago niya sa loob ng 8 taon ay unti-unting lumabas. Ngayon, sa harap ni Ramon, sa harap ng katotohanan, naramdaman niya ang paghilom. Ang pagsuko sa galit. Ang pagtanggap sa kapatawaran. Nang makarating sila sa maliit na bahay ni Lolo Ramon sa probinsya, nakita nila ang isang matandang lalaki na payat at mukhang mahina, ngunit may kinang pa rin sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Ramon ang lahat. Ang kalagayan ni Pepe. Ang koneksyon ni Marco. Ang kahalagahan ng pagiging kompatible ni Lolo Ramon. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Lolo Ramon. Alam kong matagal na akong nawala sa inyo, apo. Pero kung ito ang tanging paraan para makatulong, gagawin ko. Agad na dinala si Lolo Ramon sa ospital.
Sumailalim siya sa mga test at kumpirmadong siya ang compatible donor. May pag-asa. May pag-asa pa para kay Pepe. Bago ang operasyon, nag-usap sina Donna at Ramon. Salamat, Ramon, sabi ni Donna. Salamat sa pagtulong sa akin. Salamat sa hindi mo pagsuko sa mga anak natin. Anak natin, pilit ng ngiti ni Ramon. Salamat sa hindi mo pagsuko sa kanila, Dana. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ikaw ang tunay na bayani. Hawak ni Ramon ang kamay ni Donna. Sa pagkakataong ito, hindi niya inalis ang kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng pag-unawa, paggalang at isang bagong simula ng pagmamahalan. Ang kanilang puso ay unti-unting nagsusuko sa paghilom at sa pagtanggap sa isa't isa. Nakatayo sina Donna at Ramon sa labas ng recovery room, hawak ang kamay ng isa't isa. Mahigit 2 oras na ang lumipas mula nang matapos ang operasyon ni Pepe. Ang kanilang mga puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot o galit, kundi dahil sa pag-asa at pananabik. Sa wakas, lalabas na ang doktor. Successful po ang operasyon, sabi ng doktor, ang ngiti ay abot tenga. Naging maayos ang pagtanggap ng katawan ni Pepe sa bone marrow ni Lolo Ramon. Patuloy po namin siyang babantayan, pero sa ngayon, ligtas na po siya. Niyakap ni Donna si Ramon ng mahigpit at bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng kaligayahan. Luha ng pasasalamat. Niyakap din siya ni Ramon at hinalikan ang kanyang buhok. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, pinaparamdam ang kanilang suporta at pagmamahal sa isa't isa. Hindi nagtagal, pinayagan silang makita si Pepe. Nakahiga ito sa kama, mahina pa, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla. Lumapit sina Mara, Lena, Tomtom, at Fia, at mahinang yakap ang kanilang kapatid, nag-aalala ngunit masaya. Kuya Pepe, gising ka na, bulong ni Mara. Paglabas nila sa silid, nakita nila si Lolo Ramon na nakaupo sa wheelchair, nakangiti. Salamat sa Diyos at ligtas ang apo ko. Lumapit si Ramon sa kanyang lolo at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, Lolo. Hindi ko po alam kung paano kami makakabawi sa inyo. Ang kaligayahan ng mga apo ko, sapat na, sabi ni Lolo Ramon. Pagkalipas ng ilang linggo, nakauwi na si Pepe. Bagamat kailangan pa rin niya ng regular na check-up, lumalakas na siya. Si Marco Ramirez naman ay nakakulong at kinakaharap ang maraming kaso, mula sa pagtatago ng impormasyon, pagmamanipula ng ebidensya, hanggang sa kasong attempted murder dahil sa paggamit niya sa mga bata. Dumating ang oras para harapin ni Donna at Ramon ang mga natitirang hamon. Ang lipunan. Ang kanilang pamilya. Isang araw ng linggo, nagdesisyon sina Donna at Ramon na magdaos ng isang simple at pribadong salu-salo sa kanilang bahay. Naroon si Tita Lourdes at ang kanilang 5 anak. Matapos ang hapunan, umupo sila sa sala. Mga anak, simula ni Donna, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto namin kayong kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Nagkatinginan ang mga bata, curious. Si Papa Ramon, sabi ni Donna, habang tinitingnan si Ramon na nakangiti. Siya ang inyong papa. Siya ang tunay ninyong papa. Nagulat ang mga bata. Nagkatinginan sila. Opo, dagdag ni Ramon, lumuhod sa harap nila. Ako ang papa ninyo. Patawad kung ngayon lang ako dumating. Marami akong pagkakamali. Pero ngayon, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Gusto kong bumawi sa lahat ng panahong nawala. Biglang lumapit si Pepe kay Ramon at niyakap ito ng mahigpit. Papa Ramon. Niyakap din ni Ramon si Pepe. Pagkatapos, isa-isa siyang niyakap ng ibang mga bata, si Tomtom, Lena, Fia, at huli si Mara, na may mga luha sa mata. Ang dating pagdududa ni Mara ay napalitan ng pagtanggap at pagmamahal. Hindi nagtagal, naging normal na ang kanilang buhay. Si Ramon ay nagtatrabaho, ngunit mayroon siyang sapat na oras para sa kanyang pamilya. Sinusundo niya ang mga bata sa paaralan, naglalaro sila sa parke, at nagbabasa ng bedtime stories. Naging masaya ang kanilang tahanan. Punong-puno ng tawanan, ingay at pagmamahalan. Nakita ni Donna kung gaano kasaya ang kanyang mga anak sa piling ng kanilang ama. At sa sandaling iyon, alam niya na tama ang desisyon niya. Ang pagtanggap kay Ramon ay hindi kahinaan kundi kalakasan. Sa kanyang trabaho, naging mas matatag si Donna.
Hindi na siya apektado ng mga chismis at paninira. Siya ay nanatiling isang matikas na pulis, ngunit ngayon ay mayroon siyang mas malalim na dahilan para maging matapang. Ang kanyang pamilya.